Guys, andito nga pala ako sa Middle East, dito sa Qatar. Ang panahon ngayon is napakaganda dahil hindi mainit, malulam. Dito naman kasi hindi naman laging umuulan. Pagka mag-change lang ng climate, siguro mag-change na dahil March naman na. Then siguro matatapos na yung yung taglamig. Mahirap pagka summer dito, lalo na pagka sa field ka nagtatrabaho. Yun nga, andito nga pala ako sa aming accommodation dito sa rooftop. Yan, aming accommodation. Yung kwarto ko is ayan lang naman. Yan yung ano na yan. Yan. Dalawa lang naman kami sa kwarto. Ibang lahi yung kasama ko, Nepali. Pero ganun pa man, kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit na malayo ako sa pamilya ko, is nandun yung guidance and protection niya sa akin. Kalungkot man kasi kailangan kasi natin magsakripisyo bilang magulang magtrabaho, pero mahirap pagka malayo sa pamilya, lalo na pagka yung anak mo is baby pa. Kasi nung umalis ako sa Pilipinas, magto 2 years naman ako sa May, at malapit na rin ako umuwi. Kaya sinusubukan ko na mag-video para titignan ko kung may kilala ba kaagad ako ng dalawa kong anak. Kasi nung umalis ako sa Pilipinas is 3 years old pa lang yung panganay ko, then yung bunso ko 5 months old pa lang. Kahit na nakikita nila o nagkakausap kami sa video call, gusto kong tignan kung ano yung magiging reaction nila pag nakita na nila ako personally. Pag nakita nila ulit ako personal. Kasi hindi ko alam kung makikilala ba nila kaagad ako o ano magiging expression nila, kung sasama ba sila sa akin kaagad o hindi. Kasi may mga napapanood nga ako sa mga sa YouTube o sa mga nagba-vlog, mga ganon na yung mga anak nga nila na hindi kaagad sila na nakilala. Pero yung sa akin 2 years lang naman pero titignan ko kung ano yung magiging reaction nila, kaya sinusubukan kong mag-vlog. Hindi naman natin gugustuhin sumikat sa pagba-vlog, kundi gusto ko lang makita yung kung ano yung magiging reaction ba ng dalawa kong anak. Pero ganun pa man, kasi yung mga napapanood kong mga vlogger, lalo na yung Kapimpim Brothers, na isang pamilya na talagang makikita mo na happy sila sa ginagawa nila. Ganun pa man, kaya subukan ko na kung ano yung magiging reaction ng dalawang anak hanggang sa pag-uwi ko. Kaya tignan natin yung mga susunod na vlog ko hanggang sa pag-uwi ko, hanggang sa sunduin nila ako sa airport. Kasi may plano ako na videohan, ipabidyo sa asawa ko yung dalawa kong anak kung ano yung magiging reaction nila. Kaya guys, sa May pa naman ako uwi. Medyo matagal-tagal pa, ay 2 buwan pa naman ako na preparation para matignan kung ano ba yung magiging reaction ng dalawang anak. Ito nga pala, yung panahon na yan, napakaganda, kasi napakaganda dito ng panahon ngayon sa Qatar dahil hindi siya mainit, malulam, mahangin. At yan, sa tapat ng aming building is may mall. Pero yung mall na yan, napupuntahan ko kapag every 1 month lang, kahit nasa tapat lang namin. Kasi pagka 1 month is magpapadala ako ng pera. Tapos pagkatapos wala na. Yan guys, medyo umuulan na po, maambon-ambon na po. Panggabi ako ngayon sa trabaho, kaya titingnan natin kung ano yung magiging panahon doon sa site ko, sa trabaho ko. Kaya guys, eto, umuulan na po. Kung makikita nyo, yan, patak-patak na po yung ulan. Lumalakas-lakas na rin po, kaya pasok na po ako sa loob. Baka magkasakit tayo, mahirap na magkasakit, lalo na pag nasa malayo ka.
Yan. Yan, ito po yung... Yan, umuulan na po. Lumakas na po yung ulan eh. Kaya pasok na po tayo sa loob. Ito po yung aming room. Yan, meron kaming... Yan, ito ang aming room. Ito ang aking kwarto. Dalawa lang kami dito sa kwarto. Yan. Pero yung higaan is 4. Pang-4 na tao siya. Yan. Pero yung isa, ginawa kong sampayan. Ginawa ko siyang sampayan. Pati yun, no? Ayan, oh, sinasampay ko yung mga damit ko kasi ay mahangin sa labas eh. Lilipa rin yung mga sinampay mo. Tsaka lalo na ngayon, umuulan. Yan. Ganto ang buhay ng OFW. Na kahit na malayo sa pamilya, ganun pa man, kailangan magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi siya yung nagiging comforter natin sa kalungkutan natin at sa pangangailangan natin pinansyal. At siya yung nagbibigay sa atin ng healthy na katawan. Kaya guys, di ko alam kung tama ba tong ginagawa ko o ano ba yung pumasok sa isip ko, pero ganun pa man. Thank you guys. Abangan po natin hanggang sa makauwi ako kung ano yung magiging reaksyon ng mga anak ko.